So, sa mga nangyayaring ganyan, ano ang masasabi ni VP Sara? Ha? Ano dapat ang role ng AFP? Oh, dapat ba ay matanggal? Or dapat bang mag-resign si Marcos? Oh, ito, pag-usapan natin. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Remember, ang sinasabi dito ni VP Sara, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay yung dalawa. Si Saldi at saka si Tambi. Okay. Pero, ba't connected si Bongbong Marcos? Ito yun. Lahat nung pagtago ng mga insertion man tawag nila, no? Pag-insert. Depende, VP Sara, VP Inday. Pag majority, ang tawag nila doon, hindi insertions, amendments. Kung tatanungin mo si Risa Ontiveros, amendments. Kasi ano yun eh, tawag pa nga nila dyan, holy insertions. O holy amendments, okay? Pero pag minority, insertions daw. Okay? Mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun. Kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niya ng Senado eh. May negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand. Ang punto dito ni VP Sara, hindi niya na kailangan banggitin na may kontrol ng pera ay kasama si Bongbong Marcos. Kasi given na yon. It's very obvious kasi sino ba ang pipirma? Kaya nga walang lusot dito si Bongbong Marcos. 3 taon siyang pumipirma nung ginagawa ni Saldico. Kung gago pala yun, saan din niya pinipirmahan? At saka yung sinasabi na napakadaming ebidensya. Ang daling patunayan. Ulitin ko, parang drug addict. Ang daling patunayan na hindi ka addict, pero ang dali ding patunayang addict ka. Ganun lang kasimple. Kasi ngayon ang daming ebidensya eh. Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Siya nagsasubmit ng NEP. At hindi niya pwedeng i-deny pirma niya kasi siya laman ang bottom line niyan, ang huling pipirma niyan siya. Wala siyang lusot. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun ha. Budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah. Doon pa lang eh. Diba? At saka hindi lang niya pinirmahan yan. 3 taon niyang ginagawa yan. Wala talaga lusot si Bongbong Marcos dito. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Yan yung sinasabi. Nililinaw na ni VP Sara yung mga problema nito si Bongbong Marcos. Lahat yan impeachable offense. Tingnan mo yung mga loko-loko, yung mga bobo dyan sa Congress. Ang pinansin, ito 150 million at pina-impeach si VP Sara. Pero kung tutuusin, ang daming impeachable offense si Bongbong Marcos. Ngayon tahimik sila. Asan na yung Quadcom? Tahimik kayo. Asan na yung Tricom? Ngayon kayo, hinahamon namin kayo, ngayon kayo magsalita. Si Ridon, iimbestigahan mo? Yung Dolomite?
Magsalita ka ngayon. Alam niyo kung ba't tahimik 'tong mga hindi ko man nilalahat, pero 'tong mga animal na congressman na 'to, ba't tahimik? Marami diyan nakinabang. Hindi lang kasing laki nung pakinabang ni Saldi, ni Tamby at ni Bongbong Marcos at ni Sandro, pero nakinabang. Kaya baka 'pag pumitik sila, baka 'pag nagsalita sila, i-mention sila ni Saldico at merong ebidensya. Ge-gets niyo? Kaya ano nangyayari, nakatago sa lunggay ang mga animal. 'Di ba? Dati ang tatapang niyan, ngayon, asan kayo? Nakinabang din kayo 'no? Kumita rin kayo. Oh. The insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Ayan, yung drug test lang. Yan yung sinasabi natin kanina sa militar. Na pwedeng obligahin ng militar na alamin. Actually, dapat inaalam ng militar kung adik o hindi ang presidente. Kasi saad sa batas yun. Hindi ko sinasabing mag-take over sila. Alamin lang nila. Ayan ay responsibilidad nila. Pero kung adik, anong gagawin nyo? Nga? Nagtatanong lang. Hindi ko po kayo inuutusan. Kung gusto nyo, wala tayong gawin. Magpares tayo lahat eh. Di ba? Wala naman kaming magagawa eh. Di ba? Sinasabi lang namin na yun sa batas. Ano ba nasa batas? Gawin nyo trabaho nyo. Di ba? Ganun lang yun eh. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. Ayan ha. Ito. Isa pa ito. Kung ako, sundalo, lalong-lalo na, nasa Air Force ako, papasukin ako ng isang tore, that is an insult to me. Punto yung sinabi ni BP Sara eh. Hahayaan nyo na papasukin ng ICC dito? Mali yan. Yung ginawa ni Torre, that is an insult to AFP. In your territory, gumawa ng krimen ang isang pulis. In your territory. That is an insult. Yan yung pinupunto. Kaya nga, ang dami na niyan eh. That is against our national sovereignty. Ang dami ng Hindi ko sinisisi yung mga militar na mabababa, yung ano, kasi wala naman sila magagawa eh. Utos yan sa ibabaw. Even yung mga pulis eh. Kita nyo yung pulis na humuli kay PRRD. Nag-iiyakan. Trabaho nila eh. Wala silang magawa eh. May topak yung amo nila eh. impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Oh, yan. Yung, lahat yung mga impeachable offenses na dapat na talagang ini-impeach ng Congress. Pero hindi nila gagawin eh. Bakit? Walang ganun eh. Di ba? Tingnan nyo, sasabihin dito ni BP Sara, kasi yung mga pumirma, at according to Chanko, yung mga pumirma kumita. Hindi naman pipirma yan ng walang ganun eh. Oh. Bakit why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives, 'di ba? Pero may mga grupong kumakausap sa'yo, VP, na sila yung magbibigay doon sa House file ng impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or humingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Ayan, hindi na kailangan ipa-impeach kasi alam naman natin hindi gagalaw yung nasa Congress. Kasi madami nga dyan, madungis din. Madumi rin eh. Okay? Pag gumalaw sila ng impeachment labang kay Bongbong Marcos, kakalkalin yung baho nila.
nakinabang din sila eh. Kaya ito'y malawakan. Hindi man lahat sa Congress, pero madami dyan. Ang punto nga ni Sara yung pirma may bayad eh. Di ba? So dyan pa lang, maraming makakalkal si Bongbong Marcos that they would rather keep quiet. Katulad ng ginagawa nila ngayon, tahimik na sila. At yung impeachment labang kay Bongbong Marcos, hindi gagalaw. Pero ito nakikita ko. Unless, kasi yung mga politikong yan, pag sure na that they have no choice, kahit wala nang bayad, gagalaw na yan kasi masisira ang kanilang political career. Doon lang yan magpa-file ng impeachment at pwedeng ipanalo. But as of now, iyan ang sitwasyon natin.